Kahit nga papano ay dumadami na rin ang itlog nga ng mga itik natin, kaya sana bumalik na nga ulit sa dati. Dahil linggo nga mga mare, kaya magsisimba nga kami, kaya nga lang eto kami na nga lang ni Kulot ang magkasama at si Gail. Si mama kasi ay sumama nga ang pakiramdam, kaya magpapahinga muna nga daw siya, at eto nga sila Ran ay may pupuntahan naman nga. Eto nga si Gail nga natin mga mare, tingnan nyo naman, hawak nga na akala mo ay matanda na nga siya. Nung pababa na nga kami mga mare, ayaw niya pa rin talagang bumitaw nga dito sa pagkakahawak niya, siguro akala niya ay mahuhulog siya. Kaya naman nga tawang-tawa nga kami mga mare, at hirap na hirap nga akong kuhanin nga siya. Ang bilis din talaga ng panahon kasi nasa tiyan ko lang noon na nagsisimba kami, ngayon hawak-hawak ko na at talaga namang nakikipagsabayan na nga rin. Bumaba na nga kami dahil alis na nga rin sila Ran kasi pupunta nga sila sa kabila. Kaya ayan, binuhat na nga rin ng tita Kulot niya nga mga mare etong si Gail, at nagsalit-salit na nga lang kami nung nandun na nga kami sa loob. Sila Kuya Mark naman nga, ayan, bumili na nga rin sila dito ng mamamerenda nga nila kapag nasa bukid nga sila. At etong at mga mare, nung nasa simbahan na kami, sako lang napansin wala pala etong kanyang sapatos. Ligan pa nga namin to mga mare, kaya nga lang wala na dito pala sa kolong-kolong para tuloy naging Cinderelo nga etong si Gail. Kaya eto't nakarating na pala sila sa bukid kasi magpapakain nga sila ng itik. Pero bago nga nila gawin yung mga gagawin dito, ayan, nagsipag-almusal muna nga sila dito kasi anong oras na nga rin. Pagkalipas nga lang ng sandali, eto't inasikaso na nga rin nila ang pagpapakain nga ng itik nga natin dito. Diyo nakakamiss nga rin na marami nga tayo napupulot nga ditong mga itlog ngayon kasi ay kaunti na nga lang talaga, pero kahit papaano bumabalik na nga daw. Nitong mga nakaraan kasi minsan 6, minsan 7, ganun lang mga mare, pero ito higit 10 nga, kaya naman nakakatuwa nga rin. Ito namang si Ran mga mare, nagbomba na nga rin dito ng tubig para meron ngang inuman, at syempre paliguan nga yung mga itik nga natin at ma-enjoy nga nila. Hinugasan na nga lang din ni Eric mga mare etong mga itlog dahil sa atin lang din naman to ngayon, at di naman tayo makakabenta agad. Ito ang si Gail, habang nagbo-voice over ako, gusto niya makipag-usap, akala mo siya yung kausap ko. Sabi nga ni tata na ikwento daw nga sa kanya ni Kuya Richard na gusto nga daw ni Kuya Richard dito mag-alaga ng mga manok at baboy. Kung nga mas maganda nga yun para palagi na nga lang nandito nga si Kuya Richard nga sa atin, tapos andito nga siya. Kung baga may pagkakaabalahan nga siya mga mare yung baboy at manok. Ginawan kasi problema na nga rin dito yung tubig dahil may tubig na, at bukod doon marami ditong kangkong. Nalalapit na nga rin pala ang pagkain nga ni Gail nga mga mare, kaya tamang-tama ang pagkuha nga ng tata niya ng kalabasa, yun na nga lang ang gagamitin ko para fresh na fresh. Ano ba naman itong si Gail, gustong-gusto na talaga niyang kumain, at eto nga mga mare, pauwi na nga rin kami. Si Gail nga tuwing umaalis nga kami ay marunong na nga siya mamangha sa mga nakikita niya mga mare sa paligid. Nakakatuwa nga lang, tuwang-tuwa sa kanya yung bata nga na nakilala nga kami, kaya maraming salamat. Bihira lang kasi yung bata na mahilig nga rin sa bata, kaya ay pinabuhat nga ni Kulot. Hindi niya nga daw napapanood si Gail nga mga mare, kaya tuwang-tuwa siya. Bukod nga pala dun mga mare, kaya sila pumunta dito sa kabila para kuhanin yung sidecar nga natin. Marami rin talaga naghahanap nga ng sidecar nga natin mga mare. Hindi talaga natin to pwedeng mawala sa atin dahil ito ang kauna-unahan ngang pundal nga natin nung unang sahod nga natin dito kay Meta. Na kahit hindi nga natin siya nagagamit mga mare, hindi nga namin siya ma-let go. Pero ngayon nga ipapaayos nga natin para nga pagsanayin nga ni Eric, at eto nga si Gail tuwang-tuwa na naman nga dito sa payong ng tita niya. Ayan, buhat-buhat nga ng tita niya mga mare etong si Gail kasi gustong-gusto nga pabuhat. Naglakad na nga lang kami at hindi na nga kami nag-antay nga ng sundo kasi malapit lang din naman nga mga mare. Kung ganito pa nga rin pala ang problema mo mga mare, kapag nga nung maalis ka ang dami mong dalang charger, ay nako, meron na diyang solusyon ngayon. Hirap din naman kasi talaga mga mare kapag nga malit lang yung bag mo tas ang dami mong charger na nilalagay, pero ngayon mga mare hindi na nga natin kailangan yan. Dahil ngayon nga mga mare, meron na rin talagang nauusong mga power bank na naka-built-in na nga yung mga cables. Tulad nga nitong Romos nga na power bank. Dahil eto nga meron na siya naka-built-in na 3 cable design, Type-C port, iPhone output, micro output. Kaya kung may Android ka, may iPhone ka, pwedeng nga to mga mare. Ang kagandahan pa nga dito ay pwede mo nga siyang pagsabay-sabay yung tatlo. Bukod doon ay fast charger na nga rin siya mga mare at 15 watts na nga rin. Nga nito mga mare, pinagsabay-sabay nga naming tatlo yung mga cellphone nga namin. Pakalaking tipid nga rin ito sa space, lalo na nga kapag malit nga yung mga bag na dadalin mo. Diba mga mare, kapag umalis nga tayo ay talaga nagdadala nga tayo ng mga charger. Dahil iniisip nga natin na malolobat nga tayo. Pero dito nga sa power bank na to, dahil may naka-built-in na nga siya ng mga cable, hindi na nga natin kailangan magdala and no more hassle na nga. O siya, eto mga mare, dahil linggo naman, kaya sabi ko mag-o-order nga kami. Serve naman nga natin to, kaya nga na rin nagtatrabaho para nga makain yung mga gusto nga natin. O siya, eto nga kinahapunan, sabi namin itry na nga namin yung walker. To kasing si Gail nga natin, gusto na laging nakatayo siya, ayaw niya na ngayon nakaupo or buhat-buhat nga siya, gusto niya yung ganyan. Kaya ayan, pinasubukan na nga namin sa kanya at talagang napaka-cute
ng bata na to mga mare kasi ayun tingnan nyo naman na-enjoy niya talaga. Nung pinagmamasdan ko dyan mga mare, sige sabi ko ang bilis talaga ng panahon. Yung bata na palagi lang sumisipa sa tiyan ko ngayon ay nakakapaglakad na nga. Hindi man literal na nakakalakad na siya mag-isa pero ay nakakatayo-tayo na siya mga mare. Ilang buwan na lang din talaga ang bibilangin, marunong na nga siyang mag-isa. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.